Hello Kathden fans! Kathden nga magkatuluyan at saka walang takas ang Kathden. Si Alden at saka si Ma'am Kath spotted sa birthday celebration. Yan ang confirm pa natin mga kasembreros, pero yung magkakatuluyan talagang sigurado ako dyan. Maraming ebidensya dito mga kasembreros at marami tayong items kung kaya sit back and relax and enjoy habang kayo po ay kumakain ng popcorn. So unahin kita mga kasembreros, walang takas ang Kathden. Isa sa mga major items natin mga kasembreros. Posted ito na nahagip ng video daw si Ma'am Kathleen at Sir Alden na kung saan ay magkasama daw no sa Casa Bernardo. Ito hindi ito totoo because wala tayong solid proof no. Lilinawin ko lang po mga kasembreros, wala tayong solid proof pero alam natin na privately ay nagko-communicate ang dalawang ito mga kasembreros. And then, next item tayo mga kasembreros no, bago yung main items natin. Ang cute nito. Kasi ang post dito, parang sobrang bata pa ni Alden dito mga kasembreros. Pinost ito ni Ma'am Tracy Garcia. Isa sa mga una mong events na pinuntahan mula noong mag-JMA ka. Di ka nagbago after all these years. Ang grabe, nakaka-touch naman ito. All these years kaya ang dami-daming may mahal sa'yo. Happy 34th no, si Ma'am Tracy Garcia. So bata-bata pa rin si Ma'am Tracy Garcia dito no, na kung saan sa isa sa mga events na pinuntahan ni Alden dati. Grabe. Nakaka-teary-eyed naman ito no, Ma'am Tracy Garcia, yung mensahe kaya Sir Alden. Talagang nakaka-touch ito mga kasembreros. Ang daming bumati kay Alden still. Dito si Betong Sumaya na kanyang best friend mga kasembreros. Isa ito sa mga natulungan ni Alden nung pandemic no, na nagkakaroon ng live selling si Betong. Tapos nagbigay siya ng 50,000. So from that time, parang hindi na siya nagpa-public display ng kanyang tinutulungan mga kasembreros maliban sa mga scholarship and foundations no, at saka charity works niya mga kasembreros. So ang bata pa ni Alden dito sa post ni Instagram stories din ko ito ni Sir Alden mga kasembreros, yung mga bumati sa kanya. So bata-bata pa si Alden dito, and then si Betong Sumaya, naka-braces pa siya. Si Amazing Betong mga kasembreros no, yung kanyang pangalan sa Instagram. Tapos ito ang cute ng ginawa ng isang admin dito. Si Jason Star 6 hours ago, happy birthday Alden Richards. Tapos kunwari ang Kathden ay naka-green na favorite color ni attorney mga kasembreros, at magbo-blow ng candle si Tisoy mga kasembreros. Talagang solid fan din po ito si Jason Star mga kasembreros. Ito ang cute nito si Michael Sagar kasi crush niya si Catherine, di ba? Yung wallpaper niya or screensaver mga kasembreros sa kanyang cellphone ay si Ma'am Catherine no. Spotted sparkle actor wallpaper niya si Catherine Bernardo. So, Joanna Daily Vlog mga kasembreros ang nag-post nito. So, crush niya talaga si Ma'am Catherine mga kasembreros, and no doubt na marami ang nagkaka-crush no, kaya phenomenal box office cinema queen mga kasembreros. Tapos ito, natutuwa ako dito sa sa post din ni Showbiz Chika kahapon. Na-miss ko na yung mga ganitong spotted photo, paayuda ng Kathden. Kayo rin ba? No, of course, no? Talagang na-miss natin ito mga kasembreros. So dito ay may picture ng Kathden doon sa Stardust ni Alden, na kung saan ay nagkaroon sila ng parang konting celebration after ng block screening or after yata ng promo ng Hello Love Again ito mga kasembreros. So maliban dun sa victory party na kanilang ginawa after ng block screening ng pinakaunang palabas ng Hello Love Again sa sinihan, na grabe, pinakauna sa history na nagkaroon ng midnight block screening. So alas 12 yung block screening. Grabe no, talagang record breaking ang Hello Love Again mga kasembreros. Walang makakapantay talaga. Pinakauna sa lahat ng marami siyang nabasag na mga pinakauna. No, pinakamataas na gross income. Pinakauna sa Amerika, sa Switzerland, sa Australia, marami siyang nabasag doon mga kasembreros, no? Sa Dubai, no, highest grossing Filipino film sa Dubai mga kasembreros. Talagang dito
Talagang walang papantay sa tambalang ito mga customers. And then of course, si Kumpare Ken, no? Si Ken Colantilla, no? Nag-post din po ng kanyang greeting sa kanyang kumpare na si Alden Richards mga kasambreros. So si Ken ng Ken Creative Designs na ito po ay talagang kumpare at close na close ni Alden. Sabi ni kumpare, 18 hours ago from all of us at Ken Creative Designs, happy birthday to you, Direct Alden Richards. You are truly a blessing to us, no? Si Sir Alden ay libre yung McDo na pagkain, lunch ni na Ken ng Ken Creative Designs at ang kanyang team sa McDo kapag sila po ay nagtatrabaho doon, no? Sa McDo ni Sir Alden mga kasambres. Grabe, ibang klase talaga. So sana all lahat ay sana lahat ng amo ay libre ang pagkain ng mga trabahante mga kasambreros. Tapos natutuwa ako dito, no, kahapon sabi niya, a marriage is not asking your wife to endure emotional harm for the sake of tradition. It's choosing her well-being over family approval. If your loyalty wavers when pressure shows up, then she is carrying the marriage alone. So medyo malalim itong kay main in Alden updates, no? Mga kasambros, mga Katfinatics. And then next item natin ay ito, 13 or 15 hours ago, si KL Reyes, wish you all the best in life, Paps. Paps, happy birthday, no? Tapos sa hashtag Kathden. So isa nitong Kathden na fan si KL, no? Reyes mga kasambreros. Tapos 13 hours ago, posted by TSG Shagab, happy birthday. Tapos yung pictures ni na Alden at ni Ma'am Sharon Cuneta mga kasambreros. So yung Shagab pala is Sharon at Gabi, no? Gabi Concepcion mga kasambreros. So ngayon ko lang na realize. And then next item natin, 16 hours ago by today's update, happy birthday Alden Richards. Tapos yung picture niya with the Vivo, no, na cellphone mga kasambreros. And then 20 hours ago, Jengs TV. Ang cute ng ang cute ng kanyang caption. Mahaba pero Tagalog. Sabi niya si Richard Reyes Fulkerson Jr. ay pinanganak noong Enero 2, 1992 na mas kilala bilang Alden Richards, isang Pilipinong aktor, negosyante at direktor ng pelikula. Kilala siya sa kanyang mga pangunahing papel sa mga romantiko at makasaysayang drama. Siya ang pangalawang anak sa pamilya na may isang nakakatandang kapatid na lalaki at dalawang nakakabatang kapatid na babae. So yun po, parang kinuwento lang niya yung buhay ni Alden Richards mga customers. Tapos may picture of course ni Soiti. Tapos next item natin, 16 hours ago, Kapuso Brigade, happy birthday Asia's multimedia star Alden Richards. Tapos picture ng may your every step be blessed with peace, happiness and success and faithfulness, no? Dadagdagan ko na lang, and faithfulness sa Panginoon mga kasambreros. And then ito, 14 hours ago, agree ako dito kay Ma'am Ann Curtis na meron na siyang 21.2 million Instagram followers. Siya yung may maraming followers, no, sa Instagram. Pangalawa si Ma'am Catherine. Sabi niya dito is 20.7. Chinek ko as of January 3, 11 AM mga kasama ay 21.6, no? Hindi 7 mga kasama yung followers ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram. Pero darating din naman yan na maging 20 million and 700,000 yung kanyang magiging followers and more mga kasambreros. Pero hindi pa sa ngayon, no? It takes time, maybe a year or months mga kasambreros na madadagdagan at magiging 20 million and 700,000 mga kasambreros ang followers ni attorney. And of course, yung bench, no, ni Sir Alden ay bumati rin po sa kanya mga kasambreros ng happy birthday. So yun talagang mismong bench PM yung bumati sa kanya. Tapos picture niya dito na may parang varsity jacket or sweatshirt mga kasambreros na galing sa bench mismo mga kasambreros. And then ito, may malalim pala na post si Sir Alden.
sa kanyang Instagram story, kaya aabangan natin yan. Pero ito muna, no, yung PAWS, no, Philippine Animal Welfare Society, of course. Hindi ito mawawala. Happy birthday, Alden, from your PAWS family. Tapos may picture na karga-karga siya na aso, mga kasembreros. And then of course, si Max Collins na kanyang kasama sa Big Tiger movie, mga kasembreros. So, parang parang na-mention niya dito na na parang may sexy bad boy na role si Alden, mga kasembreros, dun sa Big Tiger nga po, mga kasembreros. So, aabangan natin ito. Ano kaya yung medyo nakaka-intriga to, medyo nakaka-curious yung sinabi ni Max Collins dito. Na dito lang kasi siya na-emphasize sa mismong media launch ng Big Tiger ay sabi masyadong mahaba, isang oras mahigit. So hindi masyadong na-emphasize. So dito niya pala na-mention na happy birthday sexy bad boy, mga kasasabi niya dito. Sa kanyang greeting, mga kasembreros. Ito, kay Ma'am Catherine, medyo na ako dito, no? Kasi hindi pala siya yung highest paid Filipina actress. Si Ma'am Marian Rivera, yung nasabi dito, mga kasembreros. Medyo mag-agree ako dito kasi Ma'am Marian Rivera is also, wala kasi tayong parang pinakabasehan, no? Or standard na basis. Pero may nag-post kasi dito, Primetime Media, yung nag-post dito, mga kasembreros, na si Ma'am Marian yung pangalawa lang si Ma'am Catherine na highest paid Filipina actress, mga kasembreros. So mag-ate naman ang dalawang ito at saka wala naman talagang as in competition na pero na lang ba, na record at saka na post lang as a sort of dito documentation na si Ma'am Marian pala ang highest paid Filipina actress. So alam kong may mga mag-a-agree at saka may mga hindi mag-a-agree dito na si Ma'am Marian ang highest paid Filipina actress. Pero hayaan na natin, no? Kasi naman ito, parang healthy competition lang kasi nga sobrang close mag-ate na ito si Ma'am Marian at saka si Ma'am Catherine, mga kasembreros. Na-post ito ng Primetime Media 5 hours ago, top 10 highest paid actresses in the Philippines in the 21st century. Kasi number 1 niya dito si Ma'am Marian, number 2 si Kath, number 3 si Bea Alonzo, tapos next is si Sarah Geronimo, Ann Curtis, Heart Evangelista, and then si Nadine Lustre, Judy Ann Santos, si Tony Gonzaga, number 10 naman si Kim Chu. So kayo na pong bahala, ha. Ito po ay according sa Primetime Media, mga kasembreros, na post. And then ito, so main item natin, ha, itatakal na natin ito na sila yung magkakatuluyan. Natutuwa ako dito sa post ni sa post ng yung mahirap yung pangalan na Facebook page, mga kasembreros. Si Swin Shish Chui. So hindi ko alam kung bakit ganito yung kanyang pangalan. Pero natutuwa ako dito, sabi niya, for me, I don't think it's a good idea na doon siya kay Mayor mapunta, Mayor Mark Alcala. So parang ayaw niya na mapunta si si Kath doon kay Mayor Mark Alcala, mga kasmas. Come to think, ha, sabi niya, come to think of it, DJ made a mistake or made mistakes of cheating and being womanizer or playboy. How come Kath would go for another man like DJ's reputation? So tama, no, may may point talaga siya dito. That she took a huge piece of stone to hit her own head again. O, di ba English yun? No, for sure, no, parang kuha daw siya ng bato na ipupukpok niya sa sarili niyang ulo. She seems learned a lesson and never do mistake again. But if this is real, that she and that mayor for real, I will be happy for her, but I will step out of my fanatic zone. So grabe, no? I will just never believe her again about being nice to Alden. So ito na. Feeling pity too. That seems she's just being a flow rider. In that case, no, yung time ni Alden nga ito. Sad and hurting if Kathleen fans had just been fooled. So parang ayaw na, parang niloko lang daw yung mga Kathleen fans, mga kasembreros, no? Nakagaya natin nung time na sobrang sweet nila. Kasi may crying emoji, tapos kasi every Kathleen fan prayed na sana nga may sila. So yun nga, magkakatuloyan talaga ito sila, mga kasembreros, kasi ang daming nananalangin. Natutuwa rin ako dito sa comments
or sa responses sa post nito mga kasumbrero. Sabi ng isa dito, Thea Kusa Agustino, ang totoo yung kay Alden Richards. Sila talaga, private relationship nga gusto ni Alden sa kanyang interview. Ayaw niya i-public kasi magulo daw. Tama, no? 10 hours ago na reply niya ito mga kasumbrero. And then sabi ng isa, Ann Mylene Season, parang ang totoo ay ang Kath din, sabi niya. Kasi nag-post siya dito, actually may option siya dito na kay DJ, kaya which is definitely X na kasi may kay Kyla Estrada na siya. So tapos kay Mayor Mark. So yun, mas naniniwala yung marami na sa comment section yung kay Alden. Sabi niya, parang ang totoo ay ang Kath din dahil nagtataka ako bakit pagkatapos ng movie nila di na sila nagpapansinan ni walang update na nagkakasama sila in public birthday man ng isa't isa sa kanila. Imposible naman na natapos na lang ng ganon friendship nila. Syempre kung friends lang talaga sila makita hindi sila mag-aatubili na ipakita or on or off cam. Sadyang nahihiwagaan ako sa kanila. So parang ganon mga kasus, which is definitely true. Would a friendship just end like that, no? Would a closeness be erased or eradicated or wiped out? English na yung mga kasembreros, just like that, no? Which is definitely parang maraming na-curious, maraming nahiwagaan, no? Marami ang talagang nag-aabang mga kasembreros at saka nagtatanong ng at saka nagtataas ng kilay. Nagtataas ng kilay na bakit ganoon, no? Parang bigla na lang okay, Lily. So parang ganoon mga kasembreros na yung datingan. Pero yeah, talagang 100% sure tayo or 99% sure na magkakatuluyan yung dalawang ito. Hindi man yung 2026, pero lang kung may mapasabog sila, no, individual projects man yan or sila mga kasembreros magkakaroon ng pelikula, no, but soon they will mga kasembreros. Abang-abang lang tayo. So yun po. Sa mga hindi naniniwala, okay lang, no? Walang pilitan. Tapos, ito, Miss Gvlog, 16 hours ago, box office king Joshua Garcia at Miss Catherine Bernardo, posibleng gumanap sa mga K-drama. Pusuan nyo kung bagay sa kanila. Say yes kung support ka at no naman sa hindi. Box office king, K-drama. Tapos, Star Magic, box office king. So, ayun. Box office king, ito po ay sa ABS-CBN lamang, no, na ang tawag dito na taguri or tanyag kay Joshua. Pero ang phenomenal box office king talaga ay si Alden Richards. Pero syempre, no, pwede naman sila. Pero yun nga, may nakalinya pa si Catherine kay James Reid. Pero mas gusto natin talaga ay ang Kath din na magsama sa isang pelikula mga kasembreros. And then ito, isa sa mga main items natin, 3 hours ago spotted sa birthday ni Alden Richards. Tapos synopsis or ellipsis mga kasembreros. Ito po na picture, hindi po ito recent ha. This was during the promo of Hello Love Again. And may mga kasama sila dito. Yung glam team ni Kath mga kasembreros. So medyo na-cut lang yung picture na ito mga kasembreros. Pero for sure ay dito, hindi man sila spotted physically kagaya naman siya natin. But they're communicating privately. 3 hours ago, next item tayo. The Philippine Entertainment Alden Richards nagdaos ng 34th birthday sa Amerika. Love na love siya ng kanyang Daddy Bay. So tapos dito ay may actually video ito, no, pero na screenshot ko lang. Hindi yung mismong video yung aking na-flash mga kasembreros. And then of course, yung kanyang AAG, no, Alpha Aviation Group Batch 82. Ay nako po, bumati rin po 3 hours ago. Happy birthday, no, kay Sir Alden. Tapos yung kanilang picture na kumakain, magkakasama, magka-classmate. Parang mas bata pa parang mas bata pa yung itsura ni Alden dito kasama niya mga kasembreros. So, parang napansin ko lang. Syempre, no, talagang alagang Vicky Bello rin yung kutis at mukha ni Soiti mga kasembreros. At saka makikita mo talaga yung pagkakaiba rin nila, no, na artista yung kanilang kasama mga kasembreros. So hindi, parang first time to na, no, first time na nakita ko tong picture na ito, no, sa mga classmates ni Alden. Kasi yung dati sa mga pictures nila sa pilot school ay iba na wala ko dito sa record na ganito yung kanilang na may picture sila na ganito mga kasembreros. So iba siguro, no, bawat kain, bawat so picture, syempre Alden Richards yung kasama namin. So ganon. So dito ay parang private place na pinagkainan ni na Alden mga kasembreros, na at saka yung batch 82
sa Alpha Aviation Group, mga kasambreros. So, ang cute lang. Nagulat ako, no? Kasi hindi talaga nakakalimutan ng bawat institution at saka, alam mo yung may connection si Alden Richards talaga. Lahat ay bumabati. Si Joanna, daily vlog 13 hours ago. Happy birthday, Alden Richards, no? Happy birthday to Asia's multimedia star. Bumati rin si Joanna. And then ito, si Rowena Morales, no? Alam ko Aldab, Aldab fan ito eh. Pero sabi niya dito, God bless you, happy birthday RJ, January 2, 2026. Tapos yung picture ni Alden na nasa London siya, mga kasambreros, no? Nagkaroon sila ng Barrio Fiesta event doon. Showbiz ganap 20 hours ago. Happy birthday, Alden Richards. And then yung kanyang outfit ay nasa pilot school. Si student Tisoy, mga kasambreros. And then of course, yung kanyang Sting Philippines 22 hours ago. Wishing you all the happiness and all the hataw for your birthday, Lods, Alden Richards. Tapos happy hataw birthday kay Alden, no, mga kasambreros and mga Katlinatics. So talagang minamahal si Alden ng kanyang mga brands and the people around him. So ito, nakakatawa ito, mga kasambreros. Couple of the year 10 hours ago, Filipino telenovelas. Natatawa ako dito sa si Kyla, si Daniel, si Mark, si Kath daw, tapos yung Kim Pao, si Clea Pineda, tsaka Janela, no, pares lang babae, mga kasambreros. Tapos wala man lang bumoto sa kay Mayor Mark Alcalata, Kath, no, kasi wala naman talaga sila. So pero Kim Pao ang nakikita kong comment dito, mga kasambreros, kasi wala namang syempre no, may din man sa Dankay, pero mostly talaga dito ay yung Kim Pao ang bumoto, or ang binoto nila, mga kasambreros. Tapos 17 hours ago, daily happenings, no, nag-post din ko, happy 34th birthday Alden Richards. And then I think this will be the last three items natin. Ito, isisingit ko ito, mga kasambreros, kasi sobrang totoo nito. 11 hours ago, posted by Laljit. Sabi ni June Robles, Lana, binanatan ang Metro Manila Film Festival kasi 1.5 pala, no, yung bayad dito, mga kasambreros, para makapasok. Sabi niya, sino pa ang makakapanood? Sabi niya, binatikos ng direktor na si June Robles. So, direktor din pala ito, no, si June Robles Lana. Ang mahal na ticket prices ng Metro Manila Film Festival, sinasabing hindi na ito para sa masa. Ayon sa kanya, dati People's Festival ang Metro Manila Film Festival, pero ngayon aabot sa 1.5. Ang kailangan ng isang pamilyang 4 para makapasok, hiwalay pang pamasahe at snacks. Aniya, nawala na ang sine bilang pambansang kultura at naging pribilehiyo na lang ng middle class. Giit nila na hindi pwedeng tawaging national ang MMFF kung hindi abot ang karaniwang Pilipino hanggat hindi ito tinatama. Babala niya, unti-unti rin mamamatay ang pelikula. Tama, no? Kasi mahal pala no, 1.5. So kung 4, let's say ilang yan, parang kasi grabe, no. So tapos kunwari manonood ka ng 8 pelikula, kung gusto mo 4. So hindi nga siya pang masa. Kung ba pa dapat siya, ito yung sasabi ni Alden na isa sa mga pangarap niya ay babaan ng presyo ng mga ticket sa sinihan, mga kasambreros. Papatandang-tanda ko pa yun eh. Saan nga ba yun? Oo, doon sa kanyang press con, doon sa bago yung kanyang ARXV, mga kasambreros, na concert. So yun yung kanyang doon yata yun sa media launch ng Big Tiger, mga kasambreros. Sabi niya, para lahat ng tao, or mostly na mga tao na gusto manood, kung mababa ang presyo or mura ang ticket sa sinihan, ay makakapanood kahit yung mga ordinaryong Pilipino, mga kasambreros. So which is definitely true, no? Kung kaya sasabi niya na yun, na sana ay babaan niya ang presyo ng mga tickets sa sinihan, mga kasambreros. And then ito, ang cute ng shinare ng isang fan dito, no? Naka-green si Ma'am Catherine. Tapos parang may sinusulat siya at may ginagawa siya, mga kasambreros. Pero ito pa yung throwback photo, no, ni attorney. And then yung sasabi kong malalim na post ni Alden sa kanyang Instagram account ay kanina ito pinost, mga kasambreros. Sabi niya dito ay 11 minutes ago, thank you for all the greetings, grateful for another year, God is great. So
tapos yung picture ng araw at saka sky mga kasembreros doon sa fresh from the land of America or United States of America mga kasembreros. So God is great. Hindi na talaga nakakalimutan na everything comes from God, and God alone has the ultimate power and final say. And then ito, last item natin, of course, yung kanyang panalangin, no? Last na ito mga kasembreros for this vlog. Sabi niya dito, I dear God, when life feels overwhelming, help me remember that my strength is found in you. Remind me that I don't have to carry my burdens alone because you walk beside me and give me peace in the middle of the storm. Sabi nga niya, Matthew 11:20, verse 28, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Help me rest in your presence today, trusting that you care deeply for me. Fill me with hope and steadies my heart and courage to face whatever comes. Let my life reflect confidence in your goodness so others may see your love through me. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Pops Alden. So, yun talaga, no? Yung isa sa mga, yung pinakaabangan natin mga kasi pinakamahalagang ingredient ng ating vlog, no, kapag siya ay nagpo-post din ng prayer items. Alright, so now sa ating Kathleen items, sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, and I hope na okay lang po ang ating New Year so far. So sana po ay pakinggan po natin ang salita po ng ating Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang cute nito mga kasamiros at sobrang power of course, no? Ang title po ay Si Lord ang Magbabayad. Ang galing nito Psalms 54 verses 4 hanggang 5. Behold, God is my helper. The Lord is with those who uphold my life. He will repay my enemies. Ito yun, no? Si Lord ang magbabayad mga kasamiros for their evil. Cut them off in your truth. May kwento ako, malamang ay narinig niyo na ito sa ating Kathleen items mga kasembreros. May isang Kathleen fan na nakita ko nag-post sa kanyang TikTok account. Sabi niya, yung ibang tao daw, them, parang point of view ba, them, magbi-bill out na sa Kathleen. Ibig sabihin, titiwalag na sila sa Kathleen. Tapos, ang sabi niya, sabi ang gagawin niya daw ay, wala akong pambayad sa bill out or wala akong pambayad sa bill. Ibig sabihin, hindi pa siya susuko kasi team panatag pa siya sa Kathleen mga kasembreros. So sa atin, no, sa literal na buhay, sa realidad ng buhay, kunwari kapag tayo po ay kakain sa gantong restaurant, kung sino ang magbabayad ng bill, no, sino ang magbabayad, especially sa tahanan natin, bill ng ilaw, bill ng tubig, bill ng bibili kayo ng gas, no, bill ng pagkain, no, bibili kayo ng pagkain, ng bigas, ng grocery for example, no. Pero ang pinaka talaga sa lahat, wifi, no, wifi mga kasunod, tatlong bills na ito ang pinaka-common sa lahat mga kasembreros. And of course, yung mga inutang-utang yung appliances dyan. Ako po, 2026 na. Hindi ko lang sa amin po hindi naman sa share ko lang. Never kaming, kasi hindi talaga kami maluho mga kasembreros. Pag pumunta ka sa bahay namin talagang parang sobrang simple. Sobrang simple mga kasembreros. Wala kaming ref, wala kaming TV, wala kaming tawag dito, yung gripo namin sa ulan galing lahat, no, sa yung tubig na pinagmumulan ng gripo namin sa ulan galing, no, meron lang ginawang parang malaking tangke. So wala rin kaming mga dito, yung mga sofa, mga foam, wala yan mga kasama. Yung talagang gamit ko lang yung laptop, yung electric fan, yun, tapos gasol, yun, parang yun lang, no, tapos wifi of course na ginagamit natin sa pag-vlog. So, yun. Siguro na talagang kami, hindi man sa parang kuripot, pero kuripot in a good way. Para pag may emergency cases, ay may magamit mga kasembreros. Pero yung kukuha ka ng bagong sala set, bagong sofa, bagong gamit. So, natatawa ako minsan. Sabi nanay ko, bumili ka naman ng shorts mo. Ilang piraso na lang yung shorts mo. So, sabi nga ng nanay ko. So, yun po, no. Pero, yun, talagang yung utang, isa rin yun sa nakakapagdagdag ng bills natin, mga kasembreros. So, dito, sa ating Word of God, mga kasembreros, ay hindi, kumapa yung pagbabayad dito, hindi pera. Hindi usapang pera, mga kasembreros. Ang usapan dito ay paghihiganti. So, ang Diyos natin na maghihiganti, mga kasembreros,
And take note na hindi po dapat tayo naghihiganti. Kunwari, ginawan ka ng masama, it's not your job. It's not your assignment. It's not your task, mga kasembreros, na maghiganti. Because biblical po ito ha, ang Diyos po natin na maghihiganti. Well, of course, sa ating panalangin, huwag mo namang sabihin na, Lord, sana patayin mo na si ganito. Sana... So hindi po ganun sana magkasakit na si ganito kasi ginanito niya ako, sobrang sakit na, sobrang ganyan. So hindi po ganun ang panalangin natin, mga kasembreros ha. And tayo po ay i-bless pa natin sila, no? Pagpalain niyo po, nawa po ay maghari ang pag-ibig sa kanilang tahanan, sa kanilang puso. Nawa po ay maghari ang pagpapatawad. And I humble down myself because I am nothing. I believe that everything happened for a reason and for your purpose, no, Lord. So, parang ganun, no? Hindi yung ganong panalangin na, no? Well, of course, alam ng Diyos kasi sabi niya, He will repay. Hindi natin dapat ginagantihan ng masama ang masama because God will repay Himself doon sa tao, mga kasmas. Parang ano siya parang gumawa ka ng mabuti sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng tao. Kapag ginawan ka ng masama, ay hindi mo na yun problema. Okay? Problema na yun ni Lord, mga kasembreros. Sa kanya na yung judgment kasi para ano lang kapag halimbawa ikaw gumawa ka ng mabuti tapos yung gumawa sa'yo ng masama, tapos pag si Lord ang nag-judge, kahit hindi man literal na harap na tayo sa kanya ngayon na buhay pa tayo, ay alam ng Diyos kung sino ang pagpapalain at sino ang hindi pagpapalain, mga kasama. So ganun po siya. So kung parang gumawa tayo ng mabuti kahit walang nakakakita, walang nakakita, at saka kahit sa lihim, mga kasembreros, gumawa tayo ng mabuti kahit na ginawa tayo ng masama. Kasi parang ganito lang yan mas maganda or mas mainam na ginawan tayo ng masama dahil gumawa tayo ng mabuti kaysa sa ginawan tayo ng masama kasi gumawa tayo ng masama. So nag-guess po natin, kung binugbog ka nga, no? Bakit ka binugbog? Kasi nagnakaw ka, or baka nangalunya ka, or parang inagaw mo yung jowa ng isa, or inaway mo yung kapamilya ng isa, kung kaya ka binugbog. So, pero kapag binugbog ka, kasi tumulong ka, or parang gumawa ka ng mabuti, so mas pleasing yun, mas nakakalugod yun sa harapan ng Panginoon at pagpapalain kanya, mga kasembreros. So, ganun po siya nagwo-work, mga kasembreros. So, ang verse na ito, no, dalawang verses, mga kasembreros, ay nagsispeak about profound trust natin sa Panginoon, mga kasembreros, na source ng ating pinanggagalingan ng ating tulong, ng support, ng sustenance, mga kasembreros, and of course ng pag-ibig. It conveys a sense of deep reliance, malalim, no, na pagtitiwala and dependency sa ating Panginoon for strength and guidance in navigating life's challenges. Imagine feeling like you have a trustworthy companion by your side at all times, ready to assist in times of need and to provide the necessary sustenance to help you persevere through difficulties. So yun siya, no? Parang meron kang isang kaibigan na mapamaasahan mo sa lahat ng panahon, mga kasembreros. Lalo na yung mga kaibigan mong rich kid, no? Yung mga RK, no? Mga mayayaman, mga kasembreros sa pera. So, hihiram ako sa ganito, babayan ko lang yan kasi alam ko may pera ito. So, parang ganun ba? Pero hindi na, joke lang po yun, mga kasembreros. Sana pera ang ating motivation. Of course, yung taong susuportahan ka kahit walang pera na ibibigay, but may binibigay sila na moral support, no? Na tao dito, na tulong sa ibang bagay. It's not just finances, mga kasembreros. So, parang tunay na kaibigan ba? Ang tunay na kaibigan ay nasusubukan sa hirap sa oras ng kagipitan. Reflect on the intimate connection that is implied in the statement, God is my helper. So, ang Diyos ang tagatulong, no? It speaks to a relationship built on faith and a belief in divine intervention. Think about how comforting it is to know that you are not alone, that there is a higher power looking out for you and holding you up when you are feeling weak, mga kasembreros. So kapag nanghihina tayo, parang ano yan, parang pag nauuhaw tayo, so kailangan uminom ng tubig, so may tubig tayo na na iinumin. Kapag tayo po ay inaantok, makakatulog tayo. So yun yung parang sense of relief natin, mga kasembreros, whenever we feel weak or mahina sa ibang aspects ng buhay natin. So yun po, no? God upholds you in your journey and ensures that you do not falter, knowing that He is there to support you. This verse speaks as a reminder of the unwavering presence of God in our lives and the reassurance that He is there to provide the strength and sustenance needed to overcome any obstacles we may face in times of struggle or uncertainty. So may mga uncertainties kasi sa buhay natin. Makakapagtapos ba itong pag-aaral ng anak ko? And by the way, no, ipanalangin natin na magkaroon ng free education program
or law sa ating mga customer sa ating bansa. Kasi sa ibang bansa, yung pag-aaral, hindi siya opportunity, hindi siya chance mga kasombrero. It's not just a privilege. Most importantly dapat yung education sa kolehiyo, no? Kasi yun yung ano di ba, sabi na parating sasabi natin at naririnig na ang edukasyon ay ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. So dapat ang government natin sa susunod na mga sa susunod na mga taon ay yung policy na gagawin or ang batas na gagawin ay libre yung education sa tertiary. Alam niyo po, hindi po mahirap ang Pilipinas, no? Talagang mahirap lang kasi ninanakaw ang pera natin. So sabi nga ni Duterte, di ba? Nakita natin nung time niya, nangangampanya. So ako po ay talaga na-observe ko lang yung kanyang nagawa dati na sabi ko, ang dami pala ng pera ng Pilipinas, and dati nagbibigay siya ng 100 million pesos sa sa St. Luke's Hospital ba yun? So every month yun mga kasembreros, grabe. So naglabasan naman pala yung pera na nagagamit at magagamit sa tama, no? At saka sa development ng tao sa Pilipinas, no? Pero ngayon talagang grabe. Lalo na nung sumiklab yung 2 milyon na bonus daw ng mga kongresista ngayong Pasko. So yung iba daw doon ay ginagamit daw sa dito sa pamimigay sa kanya mga barangays. Sa kunwari ikaw congressman ka sa 4th district ng ganito or 5th district, so mamimigay ka ng Christmas bonuses. Pero what is 2 million, no? Grabe, sobrang laki nun mga kasembreros. Pero kung siguro yun talaga intention nila, then it's fine, no? Pero yung iba daw mas malaki pa daw sa 2 million. Bonus lang yan, ha? Isang buwan mga kasembreros, 2 million. Galing sa pera ng taong bayan. So pero hayaan natin, panalangin natin mga kasembreros. So in Psalms 54 ay ito yung plea, no? Panalangin. So usually kasi itong salmo or mga awit mga kasembreros ay awit ng paghingi ng tawad, pagpapalinis, tapos paghingi ng kinakailangan, tapos pasasalamat of course sa victory at sa tagumpay na binibigay ng ating Diyos mga kasembreros. So living in gratitude despite challenges means focusing on the goodness and faithfulness of God. Even when we face difficulties, we can choose to remember all the times God has shown up for us in the past. So ito yun. Sasabi ko parati na papaano tayo ma-attract pa natin ng Diyos mga kasembreros sa paggawa sa atin mga kasembreros at pagpapala sa atin kapag tayo po ay nire-recall natin, no? Binabalik-balikan natin mga kasembreros yung kanyang mga nagawang mabuti sa atin. Kahit na yung 10 years na, 5 years, or kahit nung nakaraang taon, 2025, no, balikan natin at saka araw-araw yung kabutihan niya na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na Diyos, kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ upang mamatay sa atin, dumanak ang kanyang dugo, and then bigyan tayo ng access sa heaven, kaligtasan, redemption, and so on mga kasembreros. Ibalik natin, no, that's a heart of gratitude mga kasembreros, very effective yan para po ang Diyos natin ay pagpalain pa tayo lalo. So yun siya mga kasembreros, huwag tayong puro reklamo, na magpasalamat tayo mga kasembreros na paulit-ulit. So huwag tayo mapagod sa kakapasalamat kasi yan ang isa sa mga effective ways or effective techniques mga kasembreros para ang Diyos natin ay pagpalain pa tayo. Parang nanay mo ba, no, kapag parati ka nagpapasalamat kaysa small things na ibinibigay sa iyo, so ang nanay mo or ikaw mismo na nagbibigay ay maingganyo ka pa. So parang matutuwa ka pa, no, na magbigay sa susunod kasi yung binibigyan mo ay very appreciative mga kasembreros. So as simple as that. Alright, sinama sa ating Word of God, ha, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at ang Diyos natin na pagtitiwalaan natin na siya po ang magbabayad at hindi po tayo maghihiganti sa mga nakasakit sa atin. And ganoon din naman tayo sa mga nasaktan natin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.